So, ngayon Mother's Day. And even though we're celebrating this day in honor of the mothers, we want to continue on with our series for this month, which is the Close Encounter. Encounters that made the difference. Ito yung mga encounters with our Lord Jesus Christ na talagang nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng mga characters na ating pag-uusapan sa mga darating na linggo. At napag-usapan natin last week. Sino yung character last week sa mga nandito? Si Nicodemus. Pero before we continue, tinatawagan ko yung aking magandang anak, ang dahilan kung bakit ako'y isang ina. Ayan, with the matching flowers. Parang naiiyak ako Happy Mother's Day, Ma'am. Thanks. Parang ang bilis nito. Parang Happy magkatabi Mother's lang Day tayo po kanina. sa lahat ng mga nanay na nandito ngayon. Parang talk show, no? Thank you, parang may talk show. bulak-lak. Pero syempre may assistant ako, Oo, my ayan na ang husband. Please assistant. get the flowers Yes. for me. Okay. Sa'yo galing yan, no? Ay, Diba? sa akin Ay, sa yan kanya pala. galing. Okay. Sobra ka. Binuking ko pa na Mga wala nanay siyang bigay na talaga. flowers. Mape-pressure tuloy siya ngayon magbigay. Okay. Ayan, diba? Biglang ganun, may ganun pa, no? So, just what I was saying kanina, no? As we continue with this series, this afternoon na pala, this afternoon, meron tayong pag-uusapan na isang character sa Bible na most of the mothers here can relate to her. No, isa siyang nanay din na maraming concern at meron siyang mga requests sa Panginoon na talagang out of a mother's heart, no, dinala ang kanyang paanan sa harap ng Panginoon. And just like any one of us here, we have all different concerns. Hindi lang siguro mga nanay. Amen ba? Mga tatay. Magpapasukan na po. No, malapit na naman ang mga enrollment. Siguro hindi lang mga nanay ang may mga concern sa puso nila, mga kabigatan, mga hinihiling sa Panginoon. Maski itong mga kabataan na ito, di ba? Pag naririnig yun, nag-uusap ang mga magulang kung saan kukuha ng pantuition, di ba? Parang iniisip nyo, makakatapos pa ba ako ng pag-aaral? Mag-apply na lang kaya ako sa Bryant Foundation, di ba? Parang ganyan. No? So, bawat isa sa atin, no? Meron ding mga, hindi lang siguro sa mga nanay. Kaya this story ay hindi lang para sa ating mga ina na narito, kung hindi para sa bawat isa sa atin. And kami ni Sister Swanee is praying that you would open your heart so that we can really see what Jesus Christ have in store for us, for anyone who come close to Him. Okay? So, let's start with a prayer, Sister Swanee. Amen. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo po sa amin. Thank you, Lord, na binigyan niyo kami muli ng kalakasan para po makapunta dito at makapakinig ng inyong salita. Yes. We pray, God, that you would just open our hearts as we listen to your word. And I pray, Lord, for myself and for PM, na gamitin mo po kami, Lord, so that your message, Lord God, may really be heard by every heart na nandito ngayon, Panginoon, lalong-lalo na po sa mga butihin po naming ina. Amen. Thank you, Lord God, and we expect, Lord, that you will just teach our hearts your message, Lord God, this morning. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, as we start, basahin po muna natin yung passage na pag-aaralan natin ngayon. So, sabi po dito, sabayan nyo na lang po ako ng pagbabasa sa inyong mga mata. Matthew 15, verse 21 to 28. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly." Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." "Yes, it is, Lord," she said. "Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus said to her, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed at that moment. So ito pong passage na to, nais ko lang pong malaman po nating lahat na ito lang yung nag-iisang encounter sa Bible na talagang sinabihan ni Lord Jesus Christ ang isang tao na you have great faith. So kahit po i-search po natin ang buong New Testament, ito lang yung nag-iisang doon. Bale siya lang
ang nag-iisang tao na talagang sinabihan na, you have great faith. Yung mismong sa kanya sinabi. So, importante po yun kasi dahil dun sa great faith nitong Canaanite woman or Canaanite mother, kasi meron po siyang anak, so alam natin na siya ay isang ina, dahil sa great faith niya, yun ang naging dahilan kung bakit ginrant ng Panginoong Jesus yung request niya. So ngayon, pag-uusapan po natin ngayong buong umagang ito, ano ba ang ibig sabihin ng great faith? Or what does it mean to have great faith? Ano ba ang itsura ng isang tao na mayroong great faith? So pag pinag-aralan po natin yung buhay niya, doon po natin makikita at maiintindihan kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. So ready na po ba kayong pag-aralan natin yun ngayon? Amen. Okay. Sige po, breakdown po natin. Kanina binasa po natin ng isang dire-diretso. Ngayon po, babasahin natin ng kada verse yung passage para po mas maintindihan natin. Okay? Sabi po sa verse 21, leaving that place. Okay, leaving that place, ibig sabihin po nito, merong pinanggalingan si Jesus Christ. Okay? So, ito pong pinanggalingan niya, yung place na yan, pag po binasa natin yung mga naunang talata, ang pinanggalingan po ni Christ niyan ay Genesaret. Okay? Medyo nosebleed yon, pero ang punto lang, isa siyang lugar na ang mga nakatira po ay mga Hudyo, mga Jews. Ibig sabihin, people of God ang nakatira. Ngayon, pumunta siya sa region of Tyre and Sidon. At ito naman pong lugar na to ay isang lugar na ang mga nakatira, mga Gentiles. Ano ba yung Gentiles, PM? Mga Gentiles. Yan yung mga tao na during that time, sila yung mga group of people na hindi naniniwala sa God of Israel, no? Sa Diyos ng mga Hudyo. Kaya talagang kumbaga sa puti at sa pula yan, no? Hiwalay talaga yan. Hindi sila bate, kumbaga. Kasi hindi maaring sumama ang mga hintil sa mga Hudyo, no? Dahil tinuturing silang mga hindi malinis, ganon. Ha? So ngayon si Christ nagpunta siya doon sa isang teritoryo na puro po mga Gentiles ang nakatira. Ngayon, nung pong panahon na to, itong mga Gentiles na to, kahit hindi sila Hudyo, hindi sila Jew, naririnig na nila yung mga bali-balita tungkol sa isang tao na nakakapagpagaling daw ng mga may sakit. Isang tao na nagmimirakulo daw sa may bandang Israel, dun banda sa lugar kung saan nakatira yung mga Jews. So dahil alam na nila yon, sinusundan na rin nila si Christ. So medyo kilala na siya dun sa lugar na yon, and he went there. So pagdating niya doon, verse 22, ayan. So verse 22, sabi dito, a Canaanite woman from the vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. So we can see that in the vicinity, pagpunta niya ni Christ sa Tyre and Sidon, there was this woman, no? And most probably, she's a mother, di ba? Kasi she's crying out for help, no? So isang ina na may matinding pangangailangan, na pumunta ron dahil nabalitaan niya nga na si Jesus na nagpapagaling ay dumating do sa lugar nila, di ba? Isang Hudyo. So, siyempre, di ba tayong mga nanay, di ba? Pagka meron tayong mga problema, may crisis sa buhay na, may crisis lalo na pag yung anak ang apektado, di ba? Lahat ng paraan gagawin natin, amen? Di ba? Hindi tayo matutulog, papanoorin nila yung anak natin, lalo na siya, imagine niyo demon-possessed. Sino nakakita na ng demon-possessed dito? Ha? Ako sa TV lang, barang sa mga palabas yung mga bumubula, yung umiikot yung leeg, mga ganyan, di ba, shocking? So, di ba, nanay ka, pinanonood mo, sige anak, okay lang yan, paikot-ikutin mo lang. Di ba, ganun ka, no? Siyempre, pag nanay ka and yung anak mo is going through something, di ba, you will make every effort, no, na gawa ng paraan. Nalala ko nga si Swanee, alam niyo naman to, di ba, mayroon siyang sakit sa puso. Hindi dahil wala pa siyang boyfriend. Okay, talaga meron siyang mitral valve prolapse syndrome. E nung na-discover namin yan, way back 4 years ago, I think 2008, wala pa siyang work noon. So wala pa kaming pangbayad sa mga ospital, ganyan, mga lab test, ganun-ganun. Alam niyo po, nag-raise ako ng support noon. Nagpadala ako ng mga sulat sa mga kaibigan, mga kakilala. Ako po ay hirap mag-raise ng support. Ako po ay magaling mag-raise ng support para sa ibang tao.
Di ba? Alam naman ng mga sisters yan. Pero pagdating po sa akin, nahihirapan ako. Pero noon, wala kapal-mukhaan na lang. Kasi lahat ng lab test niya, I would amount to 20,000. Saan ako kukuha ng ganun para malaman lang kung ano yung problema niya noon? No, yung kanyang bigla na lang siyang aatakihin, hindi makahinga, nagkukulay blue yung mga kamay, mga ganyan. Di ba lang, panoorin ko siya, sige anak, okay lang, colorful yung mga kamay mo. Di ba? Alam naman, gumanon ako. And I will make every effort. So this Canaanite woman is ganon, no? Kasi unang-una siya ay Gentile. Di ba? Pwede siyang pagpunta niya ron, i-reject siya. Pero hindi niya inintindi yun kung sino siya. Woman. Naku, bawal ang woman makipag-usap sa mga men noon, no? Mga Hudyo, basta ka na lang sisipot doon, no way. Bawal yon, hindi pwede yon. Hindi yun acceptable sa kultura noon. Plus, iiwan niya yung anak niya sa bahay habang nagkikikisay. No, imagine yung struggle niya just to come and see Jesus. Kung ano yung kinalimutan niya about herself para lumapit sa Panginoon, para humingi ng tulong. Di ba? Yung ganung ano nung nanay. Ang lupit nitong nanay na to, di ba, Swan? So, Super mom yan. oo, yan, super mom siya. Di ba? And then ano sumunod na So, ang pangyayari? nangyari nga po, parang kinalimutan na niya, no? Ganun yung sinasabi dito. Kinalimutan na niya kung sino siya, kung ano man yung mga hindrances na baka ganito mangyari, baka ganyan, bale wala na. Pinuntahan na lang niya diretso si Jesus Christ, na naniniwala siya na siya yung makakapagpagaling dun sa kanyang anak. So, sinabi po niya dito, Lord, Son of David, have mercy on me. Yung nung tinawag niya pong Lord si Jesus Christ, pwede nating isipin na hindi naman talaga siya naniniwala na Lord, na hindi niya talaga tinatratong Diyos niya. Kasi di ba nga po, iba nga ang Diyos ng mga hintil eh. Hindi naman sila naniniwala kay Jesus Christ as Lord. So parang baka ano lang yan, pwede nga sign of respect, na kasi ikaw ang Diyos ng mga Hudyo, baka di mo ko pagalingin, baka di mo pagalingin anak ko pag dikitan ni Lord. So, sige na nga, Lord. Pwede natin pong isipin na gano'n. Pero dahil po dun sa pangalawa niyang sinabi, sabi niya, Lord, Son of David. Ito pong mismong phrase na to ay nagpapatunay at nagpapakita ng kanyang matinding faith. Na itong taong kausap ko ngayon, ito yung Son of David. Alam niyo po kasi, nung panahon na yon, merong promise sa Israel na there will be a Messiah. Na darating yung panahon na mayroong ipapanganak na Mesiya na tagapagligtas ng mga Israelita, magbabalik sa kanila kay Lord. So itong tao na to, itong Messiah na to, manggagaling to sa angkan ni David. So ngayon, itong pagtawag niya kay Jesus Christ as Lord, Son of David, just shows na she believes na si Jesus Christ kayang pagalingin yung anak niya. Kahit na Gentile siya, kahit na iba yung Diyos-Diyosan niya, hindi talaga siya naniniwala. Pero she believes at that point na this man can heal my daughter. Kaya I call him Lord, Son of David, have mercy on me. And then after that, in-explain niya kung anong nangyayari. Sabi niya, my daughter is demon-possessed and she is suffering terribly. At ano ang sagot ni Jesus? Tingnan natin sa verse 23. Ang sagot ni Jesus ay, Jesus did not answer a word. Ano yun? Dinedma? Aray, di ba? In-lead ka, tapos parang dinedma, hindi pinansin yung ano mo, yung plea mo, yung hiling mo, yung description na cry out, di ba? So sabi dito, Jesus did not answer, so his disciples came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. Sabi dito, sabi ng mga disciples, siguro dahil nakukulitan, no? Pero si Jesus di siya kumikibo, no? Maybe the disciples see this parang bothering them instead of an opportunity to minister. Parang nakita nila na parang istorbo. Kaya siguro, Lord, pagalingin mo na nga para tapos na. Baka yun ang present emotion ng mga disciples. Pero Jesus said in verse 24, sabi niyan, He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. So pagkatapos niyang manahimik, ito yung sinunod niyang sinabi. So ano ba ibig sabihin nito? Ayaw niyang pagalingin yung anak nung Canaanite woman. Namimili ba si Christ ng pagagalingin? So we must understand, kanina katulad ng sinabi ni Suwani, Jesus Christ has a mission. No? Meron siyang purpose. And ang kanyang primary purpose is to restore Israel to God. No? Naibalik ang mga bayan ng Diyos sa Panginoon. Dahil pasaway nga sila, di ba? Kaya papadala ang Mesiya para magpagaling, para i-restore, para ibalik muli, no, sa plano at sa layunin ng Panginoon. So dito, pinakikita lang na ang priority ng Panginoon ay ang layunin ng Diyos. No, hindi yun dahil namimili siya.
kundi ang priority niya is yung mission na ibinigay sa kanya. Right? Kasi tayo minsan, di ba, tinawag tayo ng Panginoon, no, na maglingkod sa Kanya. Pero pag may mga distractions along the way, we forget na tinawag tayo ng Panginoon for greater calling. No, biglang nagkaroon ng magandang opportunity abroad. O kaya nagkaroon ng magandang trabahong ganyan. No, na alam natin tinawag tayo ng Panginoon to lead a ministry o a share group. Pero after, pagka meron ng mga nangyayari sa paligid natin, what we tend to forget kung ano yung calling talaga natin, ano yung greater purpose natin. No? Mga nanay, di ba? Halimbawa, naka-schedule na kayong magbisita. O kaya, umattend ng share group, no? Tatawag si Kumare. Mare, lika, ang init. Mag-malling muna tayo. Palamig lang, palamig. Ganyan, no? Teka, visitation, ang init. Ang init mag-visitation ngayon. Sige, malling na lang muna. Pagkatapos na lang ng malling, tsaka na magbibisita. Kaya lang, pagkatapos ng malling, telenovela na. Di ba? May kontra na naman. So, ano nangyari? Yung sana moment na yun na magamit kayo ni Lord ayon sa layunin niya, di ba? Hindi yun ang natupad. Hindi kagaya ni Jesus. Malinaw sa Kanya na siya ay tinawag for a mission, and that is to restore the Israel. So, it doesn't mean na hindi niya gustong tulungan, no, yung anak nitong Canaanite woman. Kundi malinaw lang sa Kanya. Malinaw sa Kanya ano ang dahilan ng pagpunta niya dito sa mundo at paano gustong mangyari yon, no? Ayon sa kalooban ng Panginoon. So yun yung nangyari dito, hindi dahil ayaw. Ha, di ba? So anong sabi sa susunod na verse? So, hindi dahil ayaw, pero parang ang dating dun sa babae, parang hindi. Oo, parang Kasi no. hindi naman no? sinabing, parang sige, no. Kayo, tutulungan anong ko. feeling nyo? Di ba parang no agad no? Parang dinenay, no? Parang, Ganun nga ba yun? Parang Oo. ganon. Pero tingnan natin, sabi sa verse 25, the woman came and knelt before him, Lord, help me, she said. Medyo makulit, hindi po ba? Sinabi na nga ni Lord kanina na hindi. Ang purpose ko why I am here is to restore the Jews. So, sinagot na ni Jesus Christ yun. Tapos hindi pa rin tumigil si nanay. Ang sabi ni nanay, Lord, lumuhod pa. Na-imagine niyo po ba yung nangyari? Nagmakaawa, lumuhod, Lord, help me. Parang gano'n, parang desperate move na. Kasi nung time na yun, wala na siyang ibang choice. Siguro, gano'n yun sa tingin niya. Tingin ko kasi yung mga nanay, itong part na to ng passage reminds me of the reality of yung mga nanay na kilala ko. At kayo pong lahat yon. Para kasi ang mga nanay kasi magikere, maparaan, madiskarte. Parang hindi talaga yan basta-basta sumusuko. Pagka merong kailangan gawin, lalo na kung para sa pamilya, para sa mga anak, para sa asawa, hindi yan basta-basta na pag hindi pwede. Instead, mag-iisip yan ng paraan. At lahat nga po ng mga nanay ay magsabi ng amen. Amen. Okay, parang mahina. Hindi po, nagsisinungaling po ba ako? Mali po ba yung pagkakilala ko sa inyo? Ang alam ko kasi ganun, kasi yung nanay ko po ganun eh. Marami pong mga times sa bahay namin, sasabihin niya sa akin sa umaga, ay wala tayong ulam mamayang tanghali. E di parang ako na, okay lang naman ako kahit mga anak naman kasi hindi mapili. Di ba mga youth? Basta malagyan ng laman ng tiyan, okay na kami dyan. So, hindi naman kami masyadong choosy na kailangan sarsyadong tsuva or gano'n-gano'n. Wala namang mga gano'n. Okay lang kahit wala. Pero kasi, syempre, yung mga nanay, hindi naman yan papayag ng hindi mapapakain ng masarap yung mga anak nila. So, si mama, di wala daw kami pagkain. Tapos, itlog lang daw po ang meron. So, kami naman ni Rizel o tsaka ni Jan, okay na kami sa itlog. Sige, luto mo na yung itlog dyan, tas kanin, ketchup, okay na yan. Tapos, paggugulat na lang po kami, pag tanghali na, yung itlog, kakaibang itlog. Merong kasamang kamatis, may sibuyas, may mga kung ano-ano pang mga hindi ko alam na secret ingredients. Okay, so ang mga nanay, gumagawa ng paraan yan. Lahat ng makita sa kusinang pwede na to, isushoot niya dun sa lutuan ng itlog hanggang sa maging masarap yung itlog, di ba? So, ang mga nanay po kasi hindi talaga sumusuko. Isa lang po yun sa mga example. Pero alam ko sa inyo po mga experiences para sa mga kabataan, sa mga nanay nyo, yung mga kakaranasan nyo with your moms, and yung mga nanay-nanay naman dyan, alam ko pong naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Hindi po talaga madaling sumuko ang mga nanay. Naisip ko nga po, nung inaaral ko to, nung inaaral namin ni mama to, ang mga nanay parang BDO. We find ways. Oh, di ba? Parang BDO yan. Diba? So, itong si Parang nanay, bangko. parang bangko pala kayo eh. Wala nga lang pera.
No? Okay. So, itong si nanay na, na dito sa pinag-uusapan natin, naghahanap siya ng paraan. At this point, ang paraan po na nahanap niya ay humingi ng tulong sa Panginoong Jesus. Lord, help me. Yun ang sabi ni inay. Okay? Yes, Ano oo. ang sabi kaya? Yes, no? Kasi mga nanay, di basta-basta nag-give up. Amen? Amen ba? Oo, ha? Kaya pasalamat tayo, no? They don't easily give up. At sabi dito sa verse 26, he replied, sabi ng Panginoong Jesus, it is not right to take the children's bread and toast it to the dogs. Ayan, sabi. Di ba parang humindi na? Pagkatapos sinabi pa to, toast it to the dogs. Di Ano ba? kayang ibig sabihin Dog? nun? Sorry, parang Dog ba parang siya? ganun, dog ba siya? So, in this passage, once again, no, inulit lang muli ng Panginoon, parang pinaalala niya lang muli, no, kung ano talaga yung difference ng Jew at ng mga Hentil at kung sino siya. No, pinaalala niya hindi dahil nilalait niya yung Hentil, no, yung Canaanite woman, kundi muli ipinaliliwanag niya na ang purpose niya, yung layunin niya dito ay para sa anak, no, mga anak ng Diyos, no? Yun. Kumbaga, in terms of priority, 'di ba tayo mga nanay, no, magluluto tayo hindi para sa aso. Tama? O kaya doon sa mga bumibisita, sabi ni Suani sa akin, yung mga biglang dumarating, naamoy yung niluluto ko, parang gano'n. Hindi nagluluto tayo para sa ating mga anak. Di ba? At pagkatapos sila kumain, at saka natin pinapakain yung mga aso natin, o pets natin, o ganyan. So, yun ang comparison dito. No? Hindi dahil ayaw o aso siya o ganon, kung hindi ginagawa lang malinaw ng Panginoon yung kanyang priority at kung sino siya at kung para saan yung kanyang mission. Parang ganon dito. So, hindi ito parang nilalait niya yung babae. So, sabi sa verse 27, Sabi dito, yes, it is Lord. So yung pong sagot ng ni nanay na yes, it is Lord, ibig sabihin lang, pinapakita na ina-affirm niya o naniniwala siya doon sa sinabi ni Jesus Christ na it is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Nag-agree si nanay. Pero hindi pa siya tumigil doon. Ang sabi niya, but even the dogs, or for even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. So parang ang sinasabi niya dito, alam niya naman na hindi siya worthy na pagbigyan siya ni Jesus o na pagalingin yung anak niya dahil hindi naman siya Jew, hindi naman siya parte ng pamilya, hindi naman siya anak ng Diyos. Pero sabi niya, kahit yung tira-tira lang, di ba yung mga aso naman, Lord, kumakain sila ng mga mumu. Alam niyo yung mumu? Mumu, yung mga nahuhulog, yung mga tira-tirang mga kanin-kanin sa gilid. Yun. So, kahit yung mga aso, kumakain na lang sila ng ganun, okay na sa akin yun. Okay na sa akin na ganun lang. Hindi ko naman hinihingi yung matinding blessing o yung, kahit ito lang, Lord, pagbigyan mo na ako, dito lang yung anak ko lang. Parang ganun po yung sinasabi niya, na naniniwala pa rin siya na kahit na hindi siya worthy or hindi siya deserving of the blessing, of the healing na pwedeng ibigay ni Lord, alam niya, in her heart, meron siyang faith na pagbibigyan siya ng Panginoon, na pagagalingin ni Lord yung anak niya, despite the circumstance, kahit sino pa siya, kahit ano pa yung mga pinagdadaanan nila. Kailangan din po nating maintindihan dito na yung dogs, yung term na dogs dyan, sa original pong translation, ang tinutukoy pong dogs ay yung mga ganyan. Maliit na dog lang. Hindi po yung mga asong malalaki. Bakit ba maliliit na dogs lang yun, PM? kasi ang maliliit na dog, mas dependent sila. Kasi yung malalaki, di ba, mga ano yan, yung maparaan, parang mas independent sila eh. So, ang mga small dogs, mas nagre-rely sila sa mga amo nila. Parang si Bunso, lagi nakatanghod yan. Alam niyo si Bunso, andun si Bunso sa labas. Lagi yan nag-aabang, laging naghihintay, no? May malaglag na pandesal, kasi may ilig siya sa pandesal. No, hindi siya yung gumagawa ng paraan, naghahanap ng pagkain niya, hindi siya yung gano'n. So, naghihintay siya na manggagaling lagi sa amin. Parang ganyan. So, kaya ni-refer dito na dogs, hindi yung, dahil naka-dependent, no? Dependent yung gano'n. Nangangailangan ng tulong. Yan. Amen. Tapos yun din pong tinapay na tinutukoy, yung crumbs ng tinapay na tinutukoy, kaya siya crumbs, ang pinapertain doon, yung maliliit lang. Kasi alam naman nung nanay na hindi siya deserving of a big blessing from the Lord. So okay na sa kanya yung small. Pagalingin niyo lang po yung anak ko. Okay na po ako. Kahit wag na ulit next time. Ito lang po. Parang ganun talaga yung yung belief niya.
So ngayon, ito ang naging sagot Ayan, ni ito ang naging Jesus sagot. Christ. No? Sa verse 28, sabi, Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted, and her daughter was healed at that moment. So after all the struggle na gino through nung babae from the very beginning, even from making a decision to go and see Jesus Christ is a struggle. Dahil alam nga natin, hentil siya, babae siya, di ba? Tapos yung life situation niya. And then, at the middle of conversation with Jesus, hearing nothing, kasi hindi naman nag-reply si Jesus, at nung nag-reply, pinakikita Hindi yung para sa kakaibahan niya between the Jew and the Gentile. Parang, di ba? Parang at the middle, pwede na siya mag-give up, no? But she persisted. Di ba? At pinakita niya na naiintindihan niya at naunawaan niya kung sino siya at sino si Jesus. Amen? And what answer did she receive? Itong sinabi sa kanya ng Panginoon, Woman, you have great faith. Alam niyo po sa original translation, meron niyang, Oh, woman. Oh, no? woman. Oh, woman. So, ibig sabihin lang po nun, Oh, woman, ibig sabihin po nun ay may emotion na, no? Na-move na si Christ doon sa sinasabing, doon sa ginotro ng babae. That's why he said, Oh, woman, no? You who have great faith. So, this is that moment when Jesus Christ see how big is the faith of this woman to believe in Him, no, even though hindi niya talaga parang yung difference nila is so visible and so obvious, and yet God saw yung faith ng babaeng ito, no, to believe that His grace is more than enough, His mercy to heal her daughter is more than who she is, but it is all because of who He was and who He is, who our God is. So here, Jesus granted her request, and here, her daughter was healed, and it's only because of her great faith. Now, and as we see together, we have learned in this story that great faith is trusting God for who He is. So that's how we see na talagang matinding pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon would change and make a difference in our lives. So this close encounter of this Canaanite woman with Jesus changed her life. Maybe after this event, she was a different person na. Her daughter is a different person as well, being healed by the Messiah, the Son of David. Na instead of trusting yung kanyang sariling kaalaman o mga paraan na maaaring naririnig niya, she chose to trust the Lord. And to put yung faith niya to believe that God can heal her daughter. So this is what great faith really means, is trusting God for who He is. Amen? Amen. And yung great faith na yon ng Canaanite woman was honored by the Lord Jesus. And in the same way, for all of us na nandito po ngayon, lalo na po para sa mga butihin nating ina, na nandito kayo ngayon and you may have struggles in your mind and in your heart, mga pinagdadaanan. Ganun din po yung mga tatay, mga kabataan, mga lolo at lola, lahat po tayo, na meron tayong mga pinagdadaanan na parang ano na tayo, nahirapan na tayong magkaroon ng faith that the Lord will answer. This story is a reminder for all of us. This is a reminder to us na yung mga pinagdadaanan po natin, lahat yan alam ng Panginoon. And as long as we continue to trust in Him, to just entrust to Him everything, He will answer. Kailangan lang po natin ipakita, kailangan tayong magkaroon ng great faith. Kasi ang problema po kasi sa atin pong pangkalahatan, kunyari po ngayon, meron tayong panalangin, sinagot ni Lord. Di thank you Lord, di ba? Nasagot na yung panalangin natin, na-provide yung pangangailangan, gumaling yung anak. Pagkatapos po ng mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, meron ka na namang pagdadaanan na kapareho po nung pinagdaanan mo nung nakaraan na sinagot na ni Lord. Pero ikaw naman, nung habang pinagdadaanan mo na tong bago, iniisip mo, baka hindi sagutin ni Lord, baka hindi mag-provide, baka hindi na gumaling yung anak ko, ganyan-ganyan. Nakalimutan na po natin yung ginawa ni Lord before. So we have to have faith in the Lord, that He will answer, that He is the provider. Kung ano man po yung pinagdadaanan natin ngayon, ano man yung nagiging worries ng hearts natin,
Doon po tayo tumuon sa Panginoon. Huwag tayong tumingin sa kung ano yung nakikita natin ngayon in our eyes. Kung ano yung nakikita natin na parang ito yung sitwasyon, nakaka-discourage yung sitwasyon. Bagkus dapat po tumingin tayo sa Panginoon lang. Sabi po sa Hebrews 12 verse 2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Let us fix our eyes on Jesus. Not on ourselves, not on our circumstances, not on the people na iniisip natin na matutulungan tayo. But let us fix our eyes on Jesus. Yan ang ginawa ng Canaanite woman. Wala na siyang ibang solusyon na naisip. Si Jesus lang. Kaya hindi niya po binitawan yun. Kahit na nireject na siya at first, feeling niya parang baka hindi na kasi nga, Gentile ako, ganyan. Pero hindi po niya binitawan yun. And you know, ako po meron nung nakaraang month yata yun, umattend kami ng concert sa Araneta. Worship concert po yun. Magkasama po kami ni Mami tsaka ng mga ibang youth. Habang nag-worship, ganyan, ni-reveal pa, in-impress ni Lord sa heart ko. In-encourage ako ng Panginoon. Nagagaling si Mama. Alam niyo naman po na marami itong mga sakit-sakit. Mula ulo po hanggang paa ang sakit niya. Sama niyo pa yung mga kuko dyan and everything. Lahat po talaga sa kanya masakit. Pagkagabi na hirap na po siyang magpahinga. Minsan nagigising pa po yan ng madaling araw kasi hindi na niya, nahirapan na siya. Pero, sabi po sa akin ng Panginoon, nung gabi na yon, gagaling yung mami mo. So after the concert, I told her, Ma'am, gagaling ka. And yun pong sinabi ni Lord sa akin na yun, hindi ko po bibitawan yun kahit anong mangyari. Kahit na hindi yun ang nakikita ko ngayon kasi nahihirapan pa rin po siya. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko po alam kung paano, hindi ko alam kung sinong doktor ang magpapagaling sa kanya, pero alam ko yun kasi yun ang pinanghahawakan kong pananampalataya. So, gayon din po sa ating lahat. Kung ano man yung pinramis na ni Lord sa atin, huwag po nating bitawan yun dahil lang meron tayong mga pinagdadaanan. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith.